Magnanakaw ka, Willa. Isang hamak na katulong na nagbalakpang dungisan ng alaala ng yumao kong asawa. Ang boses ni Ricardo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong kusina. Mas masakit pa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Nanigas si Willa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa habang hawak ang mainit na tray ng bibingka. Simula 3:00 ng madaling araw, tiniis niya ang init ng pugon, dahan-dahang hinihipan ang mga baga upang matiyak na ang ibabaw ng kakanin ay maging perpekto ang pagkakahurno. Eksakto sa lasang hinahanap ng mga anak ni Ricardo tuwing naaalala ang kanilang yumaong ina. Hindi po totoo yan, Sir Ricardo. Hinding-hindi ko po magagawa iyon. Bulong ni Willa, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng kanyang pagkasindak. Ang amoy ng sunog na dahon ng saging na dapat sana ay magdadala ng kagaanan sa loob ng mansyon ay biglang napalitan ng alingasaw ng pagtataksil. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, mabilis na lumapit si Cassandra, ang magandang fiancé ni Ricardo na balot ng mamahaling sutla. Sa isang marahas na galaw, hinablot nito ang bulsa ng apron ni Willa. Doon, sa gitna ng mga butil ng asukal at harina, ay kuminang ang isang kuwintas na gawa sa diamante. Ang pinakainiingatang alahas ni Alicia, ang yumaong asawa ni Ricardo. Ang tunog ng lanerang gawa sa luwad na bumagsak sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Ang bibingka na pinagpuyatan niya ay nagkalat sa sahig, na dumihan ng alikabok at tabo, katulad ng kanyang dangal na ngayon ay tinatapakan sa harap ng lahat. Ito ba ang sinasabi mong hindi totoo? Nakatago sa bulsa mo ang huling alaala ni Alicia habang nagkukunwari kang nagdarasal sa kanyang harap? Ang boses ni Doña Imelda, ang matandang matriarka ng pamilya Montefalco, ay punong-puno ng puot habang papalapit kay Willa. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga, dahilan upang mapaling ang kanyang ulo at malasahan ang alat ng dugo sa kanyang labi. Walang salitang lumabas sa bibig ni Willa. Hindi siya sumigaw, hindi siya humiyaw. Sa halip, naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang invisible na kamay. Ang bawat tibok nito ay nagdadala ng kirot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Ricardo, naghahanap ng kahit katiting na bahid ng pagtitiwala sa mga mata ng lalaking lihim niyang minamahal. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang pader ng galit at pagkamuhi. Ang kwintas na yon, na alam niyang hindi niya kailanman hinawakan, ay tila naging isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya pababa sa madilim na hukay ng kawalan ng katarungan. Ang bawat sakripisyo niya para sa mga bata, ang bawat gabing puyat upang mapuna ng pangungulila ng pamilyang ito, ay naglaho na parang usok sa isang iglap lamang. Tumalikod si Ricardo. Ang kanyang mga balikat ay matigas at walang bakas ng awa. Iligpit mo ang mga gamit mo, Willa. Ayaw ko nang makita ang anino mo sa pamamahay na ito pagkatapos ng libing. Isang hamak na magnanakaw na tulad mo ay walang karapatang tumapak sa lupang diniligan ng luha ng mga anak ko. Naiwang mag-isa si Willa sa gitna ng malamig na kusina, nakaluhod sa tabi ng nadurog na bibingka at nagkalat na abo. Ang katahimikan sa paligid ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang isang tanong na walang kasagutan. Paano mo mapapatunayan ang iyong katapatan sa isang mundong mas pinahahalagahan ang kinang ng ginto kaysa sa kadalisayan ng isang pusong handang magsakripisyo? Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bintana, tila nakikiramay sa kanyang nagdurugong kalooban, alam ni Willa na ito pa lamang ang simula ng kanyang mahabang paglalakbay sa dilim. Ngunit sa gitna ng pait at sakit, may isang munting apoy na nananatiling buhay sa kanyang alaala. Ang pangako niya kay Alicia na hinding-hindi niya pababayaan ang mga bata, kahit na ang buong mundo ay tumalikod sa kanya.
Ang bawat butil ng monggo na nakakalat sa malamig na sahig ng kusina ay tila mga maliliit na pako na bumabaon sa balat ni Willa. Sa utos ni Doña Imelda, kailangan niyang linisin ang bawat sulok ng malawak na silid habang nakaluhod, isang parusang makaluma, malupit, at puno ng paghamak. Hindi sapat ang sampal. Nais ng matandang matriarka na tuluyan siyang lupaypayin bago siya tuluyang palayasin sa mansyon. Huwag mong ititigil ang pagkuskos hanggat hindi ko nakikita ang sarili kong mukha sa kintab ng sahig na yan, Willa. Ang malamig na tinig ni Doña Imelda ay nanggagaling sa itaas, habang siya ay nakatayo sa kanyang marangyang tsinelas. Ang dumi ng iyong kamay ay hindi dapat manatili sa pamamahay na ito. Pinilit ni Willa na huwag dumaing. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga tuhod sa ibabaw ng matitigas na butil ay nagdadala ng matinding kirot na gumuguhit hanggang sa kanyang likuran. Ngunit mas masakit ang sulyap na ibinibigay sa kanya ni Cassandra, na ngayon ay prenteng nakaupo sa hapagkainan, humihigop ng mamahaling tsaa na tila ba nanonood lamang ng isang nakakaaliw na dula. You should be thankful, Willa. Panunuyan ni Cassandra sa tunong Taglish habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Kung hindi ako nakiusap kay Ricardo na huwag ka nang taltalin sa pulis, baka sa kulungan ka na matutulog ngayon. Isipin mo na lang, itong paglilinis mo ay maliit na sakripisyo para sa ninakaw mong kapayapaan sa pamilyang ito. Napayuko si Willa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa basang-basahan na hawak niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi siya ang kumuha ng kwintas, ngunit alam niyang walang makikinig. Sa mundong ito ng mga Montefalco, ang salita ng isang tulad niya ay parang bulong sa gitna ng bagyo. Walang silbi at madaling tangayin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang bata, sina Sofia at Nathan. Agad na tumakbo ang bunsong si Sofia patungo sa direksyon ni Willa. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakaabot na tila gustong yumakap. Yaya Willa, why are you on the floor? Are you playing? Bago pa man makalapit ang bata, marahas na hinawakan ni Doña Imelda ang braso ni Sofia at hinila ito palayo. Huwag kang lalapit sa kanya, Sofia. She's dirty. Isang masamang tao ang yaya niyo. Kinuha niya ang gamit ng mommy niyo. Pero Lola, Yaya Willa made us bibingka. She's good. Pagmamakaawa ni Nathan, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Nakita ni Willa ang takot at kalituhan sa mga mata ng mga bata, at doon ay tuluyan ng nadurog ang kanyang puso. Ito ang pinakamabigat na pasakit. Ang makitang nilalason ang isipan ng mga batang itinuring na niyang sariling anak. Ngunit sa kabila ng pagbabawal, bago tuluyang ilabas ng mga katulong ang mga bata, mabilis na lumapit si Nathan at naglaglag ng isang maliit na candy sa tabi ng tuhod ni Willa. Isang tahimik na pakikiramay mula sa isang musmos na puso. Iyon ang kanyang golden moment. Ang maliit na candyng iyon ay naging simbolo ng pag-asa sa gitna ng kanyang paghihirap. Kinagat ni Willa ang kanyang labi, pinipigilan ng hikbi, habang lalong hinihigpitan ang pagkuskos sa sahig. Nang sumapit ang gabi, naiwang mag-isa si Willa sa madilim na kusina. Ang kanyang mga tuhod ay namamagana at nangingitim, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat kuskos, naaalala niya ang mukha ni Alicia, ang yumaong amo na nagturo sa kanya kung paano magmahal ng walang kapalit. Ma'am Alicia, patawad po. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko kayang protektahan ang mga anak niyo sa ganitong kalagayan. Bulong niya sa hangin. Maya-maya ay narinig niya ang yabag ng mga paa patungo sa labas ng mansyon. Mula sa maliit na bintana ng kusina, nakita niya si Ricardo na sumasakay sa kanyang sasakyan. Dala ang ilang maleta. Pupunta raw ito sa Singapore para sa isang mahalagang business trip, ayon sa narinig niyang usapan kanina. Ang malamig na tingin ni Ricardo bago ito tuluyang umalis ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Willa. Pakiramdam niya, nawalan na siya ng tanging tagapagtanggol kahit na ang taong yun mismo ang nag-utos ng kanyang pag-alis. Ngunit hindi alam ni Willa
na sa loob ng silid-aklatan may mga maliliit na pulang ilaw na kumukurap sa madidilim na sulok. Ang mga kamera na ipinalagay ni Ricardo ay nagsisimula nang kumuha ng bawat galaw sa loob ng mansyon. Habang ang lahat ay natutulog na, narinig ni Willa ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Lumabas siya ng kusina at dahan-dahang sumilip sa pasilyo. Nakita niya si Cassandra na may kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malambing, kundi puno ng kaba at galit. "I told you, babayaran kita. Nakuha ko na ang kwintas, pero hindi ko pa maibebenta agad dahil masyadong mainit ang mga mata nila sa akin ngayon. Bigyan mo pa ako ng 3 araw, kundi pare-pareho tayong babagsak." Ang bulong ni Cassandra na sapat na upang marinig ni Willa. Nanlaki ang mga mata ni Willa. Ang kanyang hinala ay totoo. Si Cassandra ang may sala. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi niya namalayan na nasagi niya ang isang plorera sa gilid ng pader. Ang tunog ng porselana na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala. Agad na tumigil si Cassandra sa pagsasalita at lumingon sa direksyon ni Willa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim, tila isang ahas na handang manuklaw. Sino ang nandoon? Ang mariing tanong ni Cassandra habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Willa. Ang tibok ng puso ni Willa ay tila isang tambol na naghahabulan sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, bawat hininga niya ay pinipigilan niya. Natatakot na kahit ang maliit na pag-alon ng kanyang balikat ay maging hudyat ng kanyang kinaroroonan. Ang mga yabag ni Cassandra ay papalapit ng papalapit. Ang tunog ng takong nito sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. "Willa, alam kong nandyan ka. Huwag mo akong paglaruan dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin." Ang boses ni Cassandra ay puno ng lason, malayo sa malambing na tinig na ipinapakita nito kay Ricardo. Nang dahan-dahang lumitaw ang anino ni Cassandra sa gilid ng pader, mabilis na yumuko si Willa at nagkunwaring nagpupulot ng mga piraso ng basag na plorera. "Patawad po, Ma'am Cassandra. Naglilinis lang po ako. Hindi ko po sinasadyang mabasag ito." Huminto si Cassandra sa harap niya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang mukha ng dalaga ay tila isang maskara ng galit. Hinawakan niya ang baba ni Willa at marahas itong inangat. "Nakikinig ka ba sa usapan ko? Sabihin mo ang totoo. Wala po akong narinig, ma'am." "Pangako po." Panginginig na sagot ni Willa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Cassandra. "Mabuti na ang malinaw, Willa. Dahil kung sakaling bumuka ang bibig mo, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Tandaan mo, may pamilya ka sa probinsya na umaasa sa ipinapadala mong pera. Isang tawag ko lang, masisira ang buhay nila. Intindindes?" Tumango si Willa ng mabilis. Ang takot ay tila yelong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinanood niya ang pag-alis ni Cassandra. Ang bawat hakbang nito ay tila isang paalala na siya ay bihag sa loob ng sarili niyang tahanan. Kinaumagahan, ang mansyon ng mga Montefalco ay balot ng isang mabigat na katahimikan. Oras na ng pag-alis ni Ricardo. Nakatayo si Willa sa dulo ng pasilyo. Nakasilip habang inilalagay ang mga maleta sa sasakyan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang lumuhod sa harap ni Ricardo at sabihin ang lahat ng narinig niya kagabi. Ngunit ang banta ni Cassandra ay tila isang busal sa kanyang bibig. Nang lumingon si Ricardo sa direksyon ni Willa, tila tumigil ang mundo ng dalaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Isang sandali na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. May bahid ng lungkot sa mga mata ni Ricardo, ngunit mabilis itong napalitan ng panlalamig nang lumapit si Cassandra at kumapit sa kanyang braso. "I'll be back in a week, Cassandra. Take care of the house and the children." Ang huling bilin ni Ricardo bago sumakay sa sasakyan. Hindi niya man lang binigyan ng huling sulyap si Willa bago tuluyang umalis ang sasakyan sa malawak na gate ng mansyon. Pakiramdam ni Willa
ay unti-unting gumuho ang huling poste ng kanyang pag-asa. Ang bawat pag-andar ng sasakyan ni Ricardo ay tila paglayo rin ng kanyang pagkakataong malinis ang kanyang pangalan. Ngunit hindi alam ni Willa na sa kabilang panig ng kalsada, sa isang maliit na unit ng kondo na direktang nakaharap sa mansyon, pumasok si Ricardo sa isang madilim na silid. Walang Singapore trip, walang business meeting. Ang tanging naroon ay isang serye ng mga monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng kanyang tahanan. Umupo si Ricardo sa harap ng mga monitor, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasara. Ipakita mo sa akin ang totoo, Willa. Ipakita mo sa akin kung sino ka talaga. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang bawat kilos sa loob ng bahay. Sa loob ng mansyon, tila biglang nagbago ang atmosfera. Nang matiyak ni Cassandra na wala na si Ricardo, dahan-dahan siyang lumapit kay Willa na kasalukuyang maingat na inaayos ang natitirang bibingka sa hapagkainan. Anong ginagawa mo riyan? Singal ni Cassandra, ang kanyang boses ay malamig at may halong panghahamak. Napahinto si Willa at marahang tumingin sa kanya. Inaayos ko lang po ang mesa, ayokong masayang ang pagkain. Ngumisi si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng hindi maipaliwanag na intensyon. Huwag kang magpanggap na mabait. Alam kong may balak ka. Ang mga tulad mo, hindi basta-basta pumapasok sa bahay na ito nang walang dahilan. Tahimik lang si Willa, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng katatagan. Tila ba handa na siyang harapin ang anumang unos na darating. Ininililigpit ko po ito para sa merienda ng mga bata mamaya, ma'am. Ito po ang paborito nila. Mahinahong sagot ni Willa. Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra. Kinuha niya ang tray ng bibingka at, sa harap mismo ni Willa, ay marahas itong itinapon sa loob ng basurahan. Ang mga anak ni Ricardo ay hindi kakain ng pagkain gawa ng isang magnanakaw. Mula ngayon, ako na ang magpapasya kung ano ang kakainin at gagawin sa bahay na ito. At ikaw, bumalik ka sa kusina at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Mula sa kanyang monitor, nakita ni Ricardo ang lahat. Nakita niya ang panginginig ng balikat ni Willa habang pinagmamasdan ang kanyang pinaghirapang pagkain na nasa loob na ng basura. Nakita niya ang kalupitan sa mga mata ni Cassandra. Isang panig na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 2 taon nilang relasyon. Nanigas ang panga ni Ricardo. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumirot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa nagsisimulang pagdududa sa kanyang sariling desisyon. Ngunit may isang bagay siyang napansin sa screen na kumuha ng kanyang atensyon. Habang naglilinis si Willa sa kusina, may isang maliit na papel na nalaglag mula sa bulsa ni Cassandra nang talikuran nito ang dalaga. Mabilis na pinulot ito ni Willa at binasa ang nakasulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sa pagkakataong iyon, tumingin si Willa sa isang sulok ng kisame. Tila ba alam niyang may nagmamasid sa kanya. Ang maliit na piraso ng papel na hawak ni Willa ay tila naging isang mainit na uling na humuhapdi sa kanyang palad. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng kusina, binasa niya ang mga salitang nakalimbag doon. Isang final demand letter mula sa isang bangko, hiningi ang agarang pagbabayad ng 5 milyong piso. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay hindi kay Ricardo, kundi kay Cassandra. 5 milyon, bulong ni Willa, ang kanyang tinig ay nanginginig sa gulat. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pagkawala ng kwintas, ang pagmamadali ni Cassandra na paalisin siya, at ang mga lihim na tawag sa gabi, lahat ng iyon ay bahagi ng isang desperadong plano upang takpan ang isang malaking utang. Ngunit bago pa man niya maipit ang papel sa loob ng kanyang damit, narinig niya ang boses ni Cassandra mula sa sala, na tila isang reyna na naglalabas ng kanyang mga kautusan. Nathan, Sophia, come here right now. Singhal ni Cassandra. Ang mga bata, na dati ay laging masayahin at puno ng buhay, ay dahan-dahang lumabas ng kanilang kwarto
Ang kanilang mga balikat ay nakayuko sa takot. Mula ngayon, pagpapatuloy ni Cassandra habang itinataas ang kanyang kilay, ayaw ko nang makarinig ng kahit anong salita tungkol sa inyong Mommy Alicia. She's gone, and I am the new queen of this house. Ang sino mang babanggit ng pangalan niya o kakanta ng mga lumang kanta ni Willa ay hindi makakakain ng hapunan. Maliwanag? Nagsimulang humikbi ang bunsong si Sofia. Ang kanyang maliit na mukha ay namumula sa pagpipigil ng iyak. But Mommy promised she will always be in our hearts, bulong ng bata. Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Cassandra patungo kay Sofia. Wala nang Mommy, intindindes. Kung ayaw mong matulog sa madilim na bodega, matuto kang sumunod sa akin. Mula sa kanyang monitor sa madilim na kondo, napahawak si Ricardo sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang pinapanood ang bawat segundo ng pagmamalupit ni Cassandra sa kanyang sariling mga anak. Nais niyang sumugod, nais niyang gibain ang pinto at iligtas ang mga bata, ngunit alam niyang kailangan niyang makita ang buong katotohanan bago siya gumawa ng hakbang na hindi na mababawi. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan ng takot. Habang natutulog na sina Doña Imelda at Cassandra, dahan-dahang lumabas si Willa mula sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng kusina. Bit-bit niya ang isang maliit na mangkok ng kanin na may kaunting ulam na palihim niyang itinabi mula sa kanyang sariling rasyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng mga bata. Nakita niya sina Nathan at Sofia na magkayakap sa gitna ng kama. Ang kanilang mga unan ay basa pa ng luha. Sofia, Nathan, gising na, mga anak. Bulong ni Willa habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. Yaya Willa! Sabay na bumangon ang dalawa at yumakap sa kanya ng mahigpit. We're hungry. Tita Cassandra didn't give us dinner. Hikbi ni Nathan. Shh! Huwag kayong maingay. Kumain na kayo rito ng mabilis, sabi ni Willa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tila isang ina. Habang pinapanood niyang kumain ng mga bata, kinuha ni Willa ang isang lumang litrato ni Alicia mula sa ilalim ng kanyang damit at inilagay ito sa ilalim ng unan ni Sofia. Huwag kayong matatakot. Ang mommy niyo ay palaging nakamasid sa inyo at hinding-hindi ko kayo pababayaan kahit anong mangyari. Ang golden moment na ito, ang tatlong pusong nagkakaisa sa gitna ng kadiliman, ay napanood ni Ricardo ng buo. Nakita niya ang pagkakaiba ng haplos ni Willa sa marahas na kamay ni Cassandra. Naramdaman niya ang init ng pag-ibig ni Willa na tumatawid mula sa screen patungo sa kanyang malamig na puso. Pagkatapos pakainin ng mga bata, lumabas si Willa upang itapon ang mga basura sa labas. Habang kinakalikot niya ang mga plastik na itatapon ni Cassandra, may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang lumang litrato na napunit sa 4 na piraso. Mabilis niyang pinulot ang mga ito at binuo sa ilalim ng liwanag ng poste sa labas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang larawan. Si Cassandra ito, ilang taon na ang nakalilipas, suot ang isang damit pangkasal, ngunit ang lalaking katabi niya ay hindi si Ricardo. Ito ay isang lalaking may madilim na mukha na may mga tattoo sa braso. Isang lalaking mukhang galing sa mundo ng mga kriminal. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na dedikasyon. To my one and tanging asawa, forever together. Nanlaki ang mga mata ni Willa. Asawa? May asawa na si Cassandra? Ngunit bago pa siya makabalik sa loob, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, naroon si Cassandra, nakatayo sa gitna ng dilim. Hawak ang isang mabigat na kandelabra. Masyado ka talagang matanong, Willa. Ang boses ni Cassandra ay tila isang bulong mula sa impyerno. Sabi ko naman sa'yo, ang mga taong nakikialam sa buhay ng iba ay laging nauuwi sa kapahamakan. Itinaas ni Cassandra ang kandelabra at sa kabilang panig ng kamera, napatayo si Ricardo nang makita
ang panganib na kinaroroonan ni Willa. Diyan ka nababagay, Willa, sa dumi at sa limot. Akala mo ba ay malulusutan mo ako? Ang tinig ni Cassandra ay tila isang mahabang kalos ng kuko sa bakal, nanginginig sa galit habang dahan-dahang ibinababa ang kandelabra. Hindi niya ito itinuloy na ihampas. Sa halip ay marahas niyang hinablot ang punit-punit na litrato mula sa nanginginig na mga kamay ni Willa. Ang bawat piraso ng papel ay nayupi sa loob ng kanyang palad, katulad ng pagyurak niya sa pag-asa ng dalaga. Pakialamera ka. Sino ka sa akala mo para ungkatin ang nakaraan ko? Isang malakas na tulak ang ibinigay ni Cassandra, dahilan upang mapaupo si Willa sa malamig na semento ng likod bahay. Ang hapdi ng kanyang mga namamaga, pangtuhod mula sa parusa kahapon, ay muling gumuhit. Tila ba may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga binti. Napadaing si Willa, ngunit pinili niyang hindi tumingin ng diretso kay Cassandra. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Nakita ko lang po yan sa basura. Ma'am, maawa po kayo sa mga bata. Huwag niyo po silang saktan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Cassandra. Ang mga bata? Sila ang alas ko, Willa. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako matatanggihan ni Ricardo. At ikaw ang hadlang. Hinawakan ni Cassandra ang buhok ni Willa at inilapit ang mukha nito sa kanya. Mula ngayon, matutulog ka sa bodega. Doon, kasama ng mga daga at alikabok para matandaan mo kung nasaan ang tunay mong lugar. Mula sa kanyang monitor, ang mga kamao ni Ricardo ay nanginginig na sa tindi ng puot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Nakita niya ang bawat segundo ng paghihirap ni Willa, ang pagkaladkad ni Cassandra sa dalaga patungo sa madilim at masikip na bodega sa likod ng mansyon. Nais niyang sumigaw, nais niyang tawagan ng pulis, ngunit alam niyang kailangan niya pang makita ang koneksyon ni Cassandra sa lalaking nasa litrato. Ang lalaking iyon, ang asawa ni Cassandra, ay ang susi sa lahat ng ito. Ang tunog ng mabigat na pintong kahoy na sumasara at ang pag-ikot ng susi sa kandado ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Naiwang mag-isa si Willa sa loob ng bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na butas sa bubong kung saan sumisilip ang malamig na buwan. Doon, sa gitna ng amoy ng luma at kinalawang na mga kagamitan, nahanap ni Willa ang isang maliit na laruan, isang sirang manika na pagmamay-ari ni Sofia. Kinuha niya ito at dahan-dahang pinunasan ang alikabok sa mukha ng manika. Ito ang kanyang golden moment. Sa kabila ng sarili niyang takot at gutom, ngumiti pa rin si Willa. Huwag kang mag-alala, Sofia. Nandito pa rin si Yaya. Bulong niya sa hangin. Nang sumapit ang madaling araw, ang katahimikan ng bodega ay binasag ng isang mahinang kaluskos sa ilalim ng pinto. May isang maliit na piraso ng tinapay at isang bote ng tubig ang pilit na isinisiksik papasok. Yaya Willa, are you there? Ang mahinang boses ni Nathan ay puno ng takot at pag-aalala. Nathan, anak, umalis ka na riyan? Baka makita ka ni Tita Cassandra mo. Pabulong na sagot ni Willa habang idinidikit ang kanyang mukha sa siwang ng pinto. I'm sorry, Yaya. Lola is angry too. But I will help you, I promise. Sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo nang marinig ang yabag ni Doña Imelda. Sa loob ng kanyang kondo, napansin ni Ricardo ang isang bagay sa monitor na hindi niya nakita noon. Habang abala si Cassandra sa pag-aayos ng kanyang sarili, sa harap ng salamin, may isang lalaking pumasok sa gate ng mansyon. Isang lalaking naka-jacket ng itim at may takip ang mukha. Hindi ito hinarang ng mga security guard. Tila ba inaasahan ang pagdating nito? Dinala ni Cassandra ang lalaki sa library, ang silid kung saan wala masyadong tao. Mabilis na inilipat ni Ricardo ang audio sa silid na yon. Nasaan ang pera, Cassandra? Sabi mo ay ibibigay mo na sa akin ang kwintas ni Alicia. Ang boses ng lalaki ay magaspang at puno ng banta. Wait, Raul.
Masyadong mainit ang mga mata ni Ricardo bago siya umalis. Pinagbibintangan ko na ang katulong para malinis ang pangalan ko. Just give me more time. Pagsusumamo ni Cassandra, wala na akong oras. Ang mga utang mo sa sugal ay utang ko rin. Kung hindi mo ito mababayaran sa gabi ng engagement party niyo, sasabihin ko kay Ricardo ang totoo, na hindi ka kailanman naging dalaga at ako ang asawa mong iniwan mo sa kulungan. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Ang pagkaka-frame kay Willa, ang pagmamaltrato sa mga bata, at ang huwad na pag-ibig ni Cassandra, lahat ay para sa pera. Ngunit ang hindi alam ni Ricardo, sa loob ng bodega, ay may natuklasan din si Willa. Sa ilalim ng isang lumang cabinet, nakita niya ang isang maliit na recorder na pagmamay-ari ni Alicia noong nabubuhay pa ito. Dahan-dahan niyang pinindot ang play button at ang boses ng kanyang yumaong amo ang pumuno sa masikip na silid. Para sa sino mang makakarinig nito, natatakot ako para sa buhay ko. May nalaman ako tungkol kay Cassandra at alam kong hindi niya ako hahayaang mabuhay ng matagal. Nanlaki ang mga mata ni Willa. Ang pagkamatay ba ni Alicia ay hindi isang simpleng sakit? Tila ba may laso ng bawat hininga ko rito, Alicia? Patawarin mo ako kung hindi ko agad ito nalaman. Ang mahinang boses ng yumaong asawa ni Ricardo mula sa maliit na recorder ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa loob ng madilim na bodega. Nakasandal si Willa sa isang lumang aparador. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa luma at gas-gas na tape. Si Cassandra, pinalitan niya ang aking mga gamot. Tuwing iinumin ko ang ibinibigay niya, tila ba unti-unting sumasara ang aking lalamunan. Ricardo, sana ay mabasa mo ang aking mga liham na itinago ko sa... Biglang naputol ang boses ni Alicia, pinalitan ng isang mahabang katahimikan na tila ba sumasakal kay Willa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala na ang panganib ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang magnanakaw si Cassandra, siya ay isang mamamatay tao na unti-unting kinitilang buhay ng babaeng itinuring ni Willa na kapatid. Mula sa kanyang monitor, nakita ni Ricardo ang panginginig ng buong katawan ni Willa habang hawak ang recorder. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tumakbo patungo sa bodega at yakapin ang babaeng labis na naghihirap dahil sa kanyang pagkabulag. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Willa ay tila isang patak ng asido sa kanyang konsensya. Patawad, Willa. Patawad, bulong ni Ricardo sa madilim na silid ng kanyang kondo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng poot kay Cassandra. Sa loob ng mansyon nagsisimula ng maghasik ng lagim si Cassandra sa paraang mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Ang gaslighting. Pumasok siya sa silid ni Doña Imelda. Dala ang isang baso ng gatas na may nakakalunod na tamis. Mami Imelda, napansin ko po na tila nakakalimutan niyo na kung saan niyo inilalagay ang inyong mga alahas. Simula ni Cassandra sa isang malambing, ngunit mapanuyang boses. Baka po dahil sa katandaan ay hindi na niyo kayang pangasiwaan ang mga ari-arian ng mga Montefalco. Ibigay niyo na po sa akin ang susi ng vault para hindi na kayo mahirapan. Ano ang sinasabi mo, Cassandra? Maayos pa ang aking isipan. Sagot ng matandang babae, bagamat may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Naku, Mommy, nakalimutan niyo na ba? Noong 1 linggo lang ay hinanap niyo ang singsing niyo na suot-suot niyo naman pala. Pagsisinungaling ni Cassandra habang hinihimas ang kamay ng matanda. Huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako para protektahan ang dangal ng ating pamilya mula sa mga taong tulad ni Willa na nagnanakaw sa harap niyo. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa dangal ni Doña Imelda. Unti-unting binubura ang tiwala ng matanda sa kanyang sarili. Iyon ang tinik sa lalamunan, ang pakiramdam na wala ka ng kakayahan, na ikaw ay pabigat na lamang sa sarili mong tahanan. Ngunit ang golden moment ng kabanatang ito ay nangyari sa loob ng bodega.
Habang ang lahat ay abala, si Mang Noy, ang matandang hardinero, ay dahan-dahang lumapit sa maliit na bintana ng bodega. May dala siyang isang maliit na balot ng paborito ni Willa na kakanin at isang pirasong papel. Willa, anak, huwag kang susuko, bulong ng matanda. Alam ko ang totoo. Nakita ko si Ma'am Alicia noon na umiiyak habang tinitingnan ang mga gamot niya. Hindi ka nag-iisa. Ang haplos ng kamay ni Mang Noy sa malamig na rehas ay nagbigay ng panandali ang init sa puso ni Willa. Salamat po, Mang Noy. Hilingin niyo po sa langit na bigyan pa ako ng lakas. Tugon ni Willa. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina. Habang nagpapatuloy ang gabi, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang nakabibinging kulog. Sa loob ng library, abala si Cassandra sa paghahanap ng isang bagay. Hinahalungkat niya ang bawat drawer, ang bawat sulok ng mga cabinet. Nasaan na yon? Alam kong itinago yon ni Alicia dito. Sigaw ni Cassandra sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hinahanap niya ang mga liham na binanggit ni Alicia sa recorder, ang huling ebidensya na magpapatunay ng kanyang krimen. Biglang tumigil si Cassandra nang makita niya ang isang maliit na siwang sa ilalim ng sahig na kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan, ngunit bago pa niya makuha ang nasa loob, narinig niya ang boses ni Ricardo sa kanyang telepono. Cassandra, napag-isipan ko na. Itutuloy natin ang engagement party bukas ng gabi. I want it to be the grandest event in the history of the Montefalcos. Ang boses ni Ricardo ay malamig, walang emosyon, ngunit may nakatagong banta. Napangiti si Cassandra, isang ngiting tila sa isang demonyo. Of course, sweetheart, it will be a night that no one will ever forget. Ngunit habang binababa niya ang telepono, napansin ni Cassandra na bukas ang pinto ng bodega. Mabilis siyang tumakbo patungo roon at nakitang wala na ang recorder sa lugar kung saan niya ito inaakalang nakatago. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Willa, kung nasa iyo ang recorder na yon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa bodegang ito. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpasara sa pinto ng bodega at sa kabilang panig ng kamera, napatayo si Ricardo nang makitang may hawak na bote ng gasol si Cassandra habang papalapit sa bodega. Mamatay ka na lang sana sa dilim, Willa, para wala nang istorbo sa plano ko. Tutal, sanay ka naman sa hirap, di ba? Isipin mo na lang na itong amoy ng gas ay ang huling pabango na malalanghap mo bago ka makasama ni Alicia. Ang boses ni Cassandra ay tila isang kislap ng kidlat sa gitna ng katahimikan, puno ng kamandag at walang bahid ng awa. Nakatayo siya sa labas ng bodega. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hose ng gasol na dahan-dahan niyang isinisilid sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatindig sa balahibo ni Willa. Sa loob ng masikip at madilim na silid, nararamdaman na ni Willa ang kakaibang amoy na unti-unting sumasakop sa kanyang baga. Sa halip na sumigaw o humiyaw, mas hinigpitan pa niya ang yakap sa maliit na recorder ni Alicia. Ang kanyang katawan ay nanghihina na dahil sa gutom at pagod, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Ang miyamaing katotohanan ay habang sinusubukan siyang patayin ng babaeng dapat sana ay magiging bagong ina ng tahanan, ang tanging iniisip ni Willa ay ang kaligtasan ng mga batang naiwan sa itaas. Ang bawat hininga ni Willa ay nagiging isang pakikibaka. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong tinik at ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ngunit sa gitna ng papalapit na kadiliman, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa kabilang panig ng pinto. Yaya Willa, Yaya, are you okay? I smell something bad. Ang boses ni Sofia ay nanginginig sa takot. Ang maliit na bata ay nakaluhod sa labas. Pilit na tinatawag ang kanyang tanging takbuhan. Sofia,
Anak, umalis ka na riyan. Takbo. Ang hirap na bulong ni Willa. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na bibingka. Ang sakit ng hindi mo magawang yakapin ang batang naghahanap ng proteksyon ay mas matindi pa sa epekto ng gas sa kanyang katawan. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Ang maliit na kamay ni Sofia na isinisiksik ang isang basang panyo sa ilalim ng pinto. Yaya, use this, sabi ni Mommy. Water can make us feel better when we can't breathe. Sa kabila ng panganib, ang musmos na karunungan ng bata ang naging tanging pag-asa ni Willa. Mula sa kanyang monitor, ang mukha ni Ricardo ay naging isang maskara ng purong pighati at galit. Nakita niya ang bawat segundo ng tangkang pagpatay ni Cassandra. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa lamesa habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Sofia na nalalanghap na rin ang nakalalasong hangin sa labas ng bodega. Nais niyang sumugod, nais niyang sirain ang lahat, ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Nakita niya sa kabilang kamera si Raul, ang asawa ni Cassandra, na pumasok sa mansyon bitbit ang isang baril. Nasaan ang pera, Cassandra? Sabi mo ngayong gabi mo ibibigay. Sigaw ng lalaki sa sala. Dahil sa takot na mahuli, mabilis na tinanggal ni Cassandra ang hose ng gas at iniwan si Willa sa loob ng bodega. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sala upang harapin ang kanyang nakaraan. Raul, please, not now. Ang mga bata ay nandoon. Ngunit huli na ang lahat. Ang stress at ang amoy ng gas ay naging mitsa para sa malubhang sakit ni Sofia. Sa gitna ng pasilyo, biglang bumagsak ang bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging kulay asul habang naghahabol ng hininga. Sofia! Sigaw ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Si Cassandra, sa halip na tulungan ng bata, ay tiningnan lamang ito ng may pandidiri. Nathan, get away from her. Nag-iinarte lang yan para makuha ang atensyon ko. Marahas niyang hinila si Nathan palayo at pinalabas ng mansyon kasama si Raul upang itago ang lalaki sa mga mata ng mga kapitbahay. Naiwang mag-isa si Sofia sa malamig na sahig. Ang kanyang hininga ay unti-unting nawawala. Sa loob ng bodega, narinig ni Willa ang bawat hirap na paghinga ng bata. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng pagnanais na makalabas. Ma'am Alicia, bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag ang bata. Huwag si Sofia. Ang panalangin ni Willa habang pilit niyang itinutulak ang mabigat na pinto gamit ang kanyang nanghihinang balikat. Mula sa kanyang monitor, nakita ni Ricardo ang kanyang anak na unti-unti nang nawawala ng malay. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Wala na siyang pakialam sa ebidensya. Wala na siyang pakialam sa plano. Tumayo siya at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak at ng babaeng itinuring niyang basura, ngunit siyang tanging nag-aalaga sa kanyang pamilya. Sapat na ba ang bilis ni Ricardo upang iligtas ang kanyang pamilya? O ang katahimikan na bumabalot ngayon sa mansyon ay ang hudyat na huli na ang lahat? Ang bawat segundo ay tila isang taon sa loob ng bodega, habang ang boses ni Sofia ay tuluyan ng nawala sa katahimikan. Isang huling tulak, isang huling hininga. At ang tanong na naiiwan sa hangin ay, kaya bang talunin ng pag-ibig ang kamatayan na dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok ng tahanang ito? Akala mo ba ay ikaw lang ang matalino, Ricardo? Akala mo ba ay hindi ko mararamdaman ang matang nakatingin sa akin mula sa dilim? Ang boses ni Cassandra ay tila isang matalim na bulong sa loob ng library, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng isang makapal na libro. Doon, sa isang maliit na siwang, ay nakita niya ang maliit na lente ng kamera na itinago ni Ricardo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ng ngiti ng takot, kundi ng isang hayop na nahanap ang paraan upang baligtarin ang bitag.
Sa sandaling iyon, ang takot ni Cassandra ay naglaho at napalitan ng isang mapanganib na plano. Alam niyang parating na si Ricardo. Alam niyang pinapanood nito ang bawat galaw niya. Mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan ni Sofia na nakahandusay pa rin sa sahig. Ang mukha ay namumutla at hirap huminga. Imbes na tulungan ng bata, kinuha ni Cassandra ang bote ng gasol na ginamit niya kanina at mabilis na tumakbo patungo sa bodega. Sa isang malakas na tulak ng kanyang balikat, binuksan niya ang pinto. Si Willa, na halos wala na ring malay dahil sa langis ng gas, ay dahan-dahang gumagapang palabas. Halika rito, Willa. Panindigan mo ang kasalanang gagawin ko. Marahas na hinila ni Cassandra si Willa patungo sa kinaroroonan ni Sofia. Sa kabilang panig, ang sasakyan ni Ricardo ay humaharurot sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ang bawat segundo ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang puso. Nang makarating siya sa tapat ng mansyon, hindi na niya hinintay na bumukas ang gate ng kusa. Sa halip ay mabilis siyang bumaba at tumakbo patungo sa loob. Ang nakita niya sa sala ay isang eksenang tila kinuha sa isang bangungot. Nakita niya si Cassandra na tila nagmamakaawa, nakaluhod sa tabi ni Sofia, habang si Willa ay nakatayo sa tabi nila, hawak ang hose ng gasol at ang recorder ni Alicia. Ang amoy ng gas ay nangingibabaw sa buong paligid, nakakasulasok at puno ng panganib. Ricardo, salamat at dumating ka, sigaw ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig, isang acting na tila pang pelikula. Si Willa, binalak niyang patayin kami ni Sofia. Nakita ko siyang binubuksan ng gasol at pilit na pinapainom ng laso ng anak mo. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang paningin ay nagpapalit-palit kay Cassandra na tila isang martir at kay Willa na hirap tumayo. Ang mga mata ay puno ng pighati at kalituhan. Ang huwad na katibayan ay nakalatag na sa harap niya. Ang kamera na inaasahan niyang magbibigay ng hustisya ay nagpakita lamang ng huling eksenang inayos ni Cassandra bago siya pumasok. Sir Ricardo, hindi po. Si Sofia, ang mahinang boses ni Willa ay halos hindi na marinig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang bata. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ang sigaw ni Ricardo ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Willa. Lumapit siya at marahas na kinuha si Sofia mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng galit at pighati. Akala ko ay nagkamali ako sa iyo, Willa. Akala ko ay ikaw ang sagot sa pangungulila ng pamilyang ito. Ngunit ikaw pala ang papatay sa amin. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang sandaling nagtagpo ang mga mata ni Willa at Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Willa ang pagkabasag ng tiwala sa mga mata ng lalaking tanging pinag-alayan niya ng kanyang katapatan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, kundi isang tahimik na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Isang luhang nagsasabi ng lahat ng sakit ng isang pusong hindi pinaniwalaan. Dalhin niyo siya sa kwarto at bantayan niyo. Tatawag ako ng pulis. Utos ni Ricardo sa mga guard na kararating lamang. Habang kinakarga ni Ricardo si Sofia patungo sa sasakyan, hindi niya napansin na ang recorder na hawak ni Willa ay nalaglag sa sahig. Dahan-dahang gumugulong patungo sa ilalim ng sofa. Isang maliit na ebidensya na naiwan sa gitna ng kasinungalingan. Si Cassandra, sa kabilang banda, ay yumakap kay Ricardo mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat nito upang itago ang isang mapanuyang ngiti. I'm so scared, Ricardo. I thought we were going to lose her. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang misteryo ang nananatiling nakabitin. Si Raul, ang asawa ni Cassandra, ay nawawala na sa paligid. Nasaan siya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ginamit lamang siya ni Cassandra para sa sariling interes? Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pag-aresto kay Willa, kundi ang dahan-dahang pagbuka ng mga mata ni Sofia
Sa loob ng sasakyan, ang bata ay tumingin kay Ricardo. Ang kanyang maliit na kamay ay humahaplos sa mukha ng ama. At sa isang mahinang bulong, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Daddy, save Yaya Willa. She saved me from the bad lady. Napatigil ang mundo ni Ricardo. Sino ang bad lady na tinutukoy ng kanyang anak? Hindi ang lamig ng ulan ang pumapatay sa akin, kundi ang kawalan ng katarungan na tila isang dambuhalang anino na lumalamon sa aking pagkatao. Habang nakaupo si Willa sa malamig na semento ng guardhouse, ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila ba mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Wala siyang sapin sa paa. Ang kanyang damit ay basa pa rin ng tubig at may bahid ng uling mula sa bodega. Ang bawat panginginig ng kanyang katawan ay hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa paulit-ulit na boses ni Ricardo na tumatawag sa kanya na pumatay. Sa loob ng ospital, ang puting liwanag ng silid ay tila sumusugat sa mga mata ni Ricardo. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Sofia, pinagmamasdan ng bawat mahinang pag-angat ng dibdib ng kanyang anak. Ang maliit na maskara ng oxygen ay nangingitim sa bawat hininga ng bata. Isang paalala kung gaano kalapit ang kamatayan sa kanila kanina. Daddy, is Yaya Willa okay? Ang mahinang boses ni Sofia ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Ricardo. Sofia, baby, stop talking. You need to rest. Bulong ni Ricardo habang hinahaplos ang noo ng anak. No, Daddy. Tita Cassandra. She was the one. She put the bad air in Yaya's room. Yaya Willa gave me her cloth so I can breathe. She told me she loves me more than her own life. Patuloy ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng katotohanang hindi kayang itago ng anumang acting. Nanigas si Ricardo. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang piraso ng salamin na bumubuo sa tunay na larawan ng gabing iyon. Naalala niya ang basang panyo na hawak ni Sofia kanina. Isang panyong may burda ng pangalan ni Willa. Bakit ibibigay ng isang mamamatay tao ang kanyang tanging proteksyon sa biktima? Mabilis na lumabas si Ricardo ng silid. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa tindi ng kaba at pagsisisi. Tinawagan niya ang kanyang security head sa mansyon. Huwag niyo munang ibibigay si Willa sa mga pulis. Bantayan niyo siya at huwag niyo siyang sasaktan. Darating ako riyan. Habang nagmamaneho pabalik sa mansyon, ang bawat kalsadang dinadaanan ni Ricardo ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng bawat pagkakataong pinagmalupitan niya si Willa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Paano niya naging bulag ng ganoon katagal? Sa loob ng mansyon, hindi alam ni Cassandra na unti-unti nang gumuho ang kanyang palasyo. Prenteng nakaupo siya sa sala, humihigop ng alak habang tinitingnan ng kanyang sarili sa salamin. Ngunit ang kanyang katahimikan ay binasag ng isang marahas na pagbukas ng pinto sa likod. Naroon si Raul, basa ng ulan at may hawak na kutsilyo. Cassandra, akala mo ba ay matatakasan mo ako? Nakita ko ang nangyari kanina. Gagamitin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa katulong na yon? Raul, umalis ka na. Ibibigay ko na ang pera bukas. Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Ayoko na ng bukas. Ngayon na. Kung hindi, sasabihin ko kay Ricardo ang lahat ng ginawa mo kay Alicia. Ang boses ni Raul ay tila isang kulog na yumanig sa loob ng sala. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nangyari sa labas, sa madilim na sulok ng guardhouse. Ang matandang si Mang Noy ay dahan-dahang lumapit kay Willa, dala ang isang makapal na kumot at isang mainit na tasa ng tsaa. Willa, anak, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang langit ay hindi natutulog. Nakita ko ang pagdating ni Sir Ricardo at ang kanyang mukha ay hindi na galit, kundi puno ng pighati. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Willa, isang ngiting puno ng pagpapatawad sa kabila ng lahat. Salamat po, Mang Noy. Kahit anong mangyari sa akin, basta ligtas si Sofia.
sapat na yon. Nang makarating si Ricardo sa mansyon, hindi siya agad pumasok sa loob. Tumigil ang kanyang sasakyan sa harap ng guardhouse. Mula sa loob ng kotse, nakita niya si Willa, isang babaeng nakabalot sa lumang kumot. Ang balat ay maputla at ang mga mata ay nakatingin sa malayo na tila ba tinanggap na ang kanyang kapalaran. Ang imahe ni Willa sa gitna ng ulan ay tila isang sumpa sa kanyang konsensya. Dahan-dahang bumaba si Ricardo ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya patungo kay Willa ay tila ba paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang salitang lumabas sa bibig ni Ricardo, kundi ang pagluhod niya sa putikan sa harap ng kanyang katulong. Willa, patawad. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ngunit bago pa makasagot si Willa, isang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon ang narinig nila. Isang tunog ng nababasag na salamin at ang boses ni Cassandra na humihingi ng saklolo. Ricardo, help me. He's going to kill me. Napalingon si Ricardo sa mansyon at sa isang sulyap sa monitor na konektado sa kanyang telepono, nakita niya si Raul na nakatutok ang kutsilyo sa leeg ni Cassandra sa gitna ng sala. At doon, sa ilalim ng sofa, kung saan nakatutok ang kamera, ay kuminang ang recorder ni Alicia na dahan-dahang gumulong palabas dahil sa kaguluhan. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pagdating ni Ricardo, kundi ang katotohanang nakita ni Ricardo sa monitor ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Doña Imelda, ang kanyang ina, ay nakatayo sa itaas ng hagdanan. Hawak ang isang baril at nakatutok ito hindi kay Raul, kundi sa sarili niyang anak na si Ricardo. Huwag kang makikialam, Ricardo. Ang malamig na boses ni Doña Imelda ay narinig sa intercom. Ang pamilyang Montefalco ay hindi dapat mabahiran ng dumi ng isang hamak na katulong at isang kriminal. Mas mabuti pang mamatay tayong lahat dito kaysa ang mapahiya sa buong mundo. Ang boses ni Doña Imelda ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit lamang sa pagbibilang ng pera at pagdarasal ng rosaryo ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa isang makintab na baril. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Raul, kundi kay Ricardo na nasa ibaba, basang-basa ng ulan at puno ng pighati. Sa loob ng sala, napatigil si Raul. Ang kutsilyong nakatutok sa leeg ni Cassandra ay nanginginig. Hindi niya inaasahan na ang matandang matriarka ay may itinatagong bangis na mas matindi pa sa kanyang sariling krimen. Si Cassandra naman ay napahagulgol. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay ngayon ay balot ng purong takot. "Mommy, what are you doing? Ibaba niyo iyan!" Sigaw ni Ricardo habang dahan-dahang humahakbang papasok sa sala. "Huwag kang lalapit, Ricardo!" Ang banta ni Doña Imelda ay sinabayan ng pag-ikot ng gatilyo. Isang tunog na tila ba hudyat ng katapusan. "Pinili mo ang katulong na yan kaysa sa dangal ng ating pamilya. Hinayaan mong dungisan niya ang ating pangalan. Mas mabuti pang tapusin ko na ito bago pa tayo maging usap-usapan sa buong lipunan." Sa labas, sa gitna ng bumubuhos na ulan, hindi na nakatiis si Willa. Sa kabila ng kanyang panghihina, sa kabila ng sakit ng kanyang mga tuhod na sugatan, pinilit niyang tumayo at sumunod kay Ricardo. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang panalangin. Nang makarating siya sa pintuan ng mansyon, nakita niya ang nakapanlulumong eksena. "Doña Imelda, pakiusap po." Ang boses ni Willa ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan na tila ba nanggagaling sa langit. Pumasok siya sa sala. Ang kanyang hitsura ay tila isang anghel na naglalakad sa gitna ng impyerno. "Huwag po kayong gumawa ng bagay na pagsisisihan niyo habang buhay. Ang dangal po ay hindi nakukuha sa pagtatakip ng mali, kundi sa paggawa ng tama. Tumahimik ka, magnanakaw," singhal ng matanda. Ngunit ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Willa, ito ang golden moment ng kabanatang ito.
Ang sandaling hinawakan ni Willa ang kamay ni Ricardo, hindi dahil sa romansa, kundi upang bigyan ito ng lakas. Sir Ricardo, ang recorder, ang recorder ni Ma'am Alicia, iyon ang magliligtas sa atin. Tumingin si Ricardo sa ilalim ng sofa kung saan kuminang ang maliit na gadget. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ito at pinindot ang play button sa pinakamalakas na volume. Ang boses ni Alicia ay pumuno sa buong mansyon. Isang boses mula sa kabilang buhay na tila ba humuhusga sa mga buhay. Imelda, alam ko ang ginagawa niyo ni Cassandra. Alam kong hinahayaan niyo siyang palitan ng mga gamot ko dahil ayaw niyo sa akin para sa anak niyo. Pero tandaan niyo, ang katotohanan ay hindi niyo kailanman maibabaon kasama ko. Nanigas si Doña Imelda. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang naririnig ang sarili niyang kasalanan na binibigkas ng kanyang yumaong manugang. Ang lihim na pagpayag niya sa unti-unting pagpatay kay Alicia ay nailantad na sa harap ng kanyang sariling anak. Mommy, is it true? Ang tanong ni Ricardo ay tila isang bulong na puno ng matinding pait. Hinayaan mo siyang kinitil mo ang buhay ng asawa ko? Sa gitna ng tensyon, si Raul ay biglang naging desperado. Wala na akong pakialam sa inyong lahat. Ibigay niyo sa akin ang kwintas. Sa tindi ng kaba, mabilis siyang kumilos upang saksakin si Cassandra. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, humarang si Willa. Isang matalim na tunog ng pagkunit ng tela at ang mahinang daing ni Willa ang narinig sa buong silid. Bumagsak si Willa sa sahig. Ang kanyang puting damit ay dahan-dahang nababahira ng pula. Sa sandaling iyon, ang galit ni Ricardo ay sumabog. Sinugod niya si Raul at sa isang malakas na suntok ay napatumba niya ang lalaki, habang ang mga guard ay mabilis na pumasok upang arestuhin ito. Tumakbo si Ricardo patungo kay Willa. Sinalo ang kanyang nanghihinang katawan. Willa, bakit mo ginawa iyon? Willa, manatili ka sa akin. Sir, si Sofia. Siguraduhin niyo pong ligtas siya. Ang huling bulong ni Willa bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata sa bisig ni Ricardo. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang pagdating ng mga pulis sa mansyon. Habang inilalabas si Raul at Cassandra na nakaposas, si Doña Imelda ay nananatiling nakatayo sa itaas, tulala at tila nawala na sa katinuan. Ngunit ang pinakanakakakilabot na bahagi ay nang makita ni Ricardo na ang recorder ni Alicia ay may isa pang file na hindi pa naririnig. Isang file na may petsa noong gabi bago ang aksidente. Ano ang huling mensahe ni Alicia? At mabubuhay pa ba si Willa upang marinig ang paghingi ng tawad ng lalaking minamahal niya? Huwag kang bibitiw, Willa. Hilingin mo sa langit na huwag mo akong iwan sa gitna ng aking pagsisisi. Ang boses ni Ricardo ay tila isang basag na salamin, nanginginig at puno ng pagsusumamo habang pasan niya ang nanghihinang katawan ni Willa patungo sa naghihintay na ambulansya. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila ba nakikiramay sa dugong dahan-dahang dumadaloy mula sa sugat ni Willa na nag-iiwan ng mapulang bakas sa puting barut saya na suot nito. Ang bawat patak ng tubig na humahalos sa mukha ni Willa ay tila ba nagbubura sa lahat ng hirap na dinanas nito sa loob ng mansyon. Ngunit ang katahimikan ng dalaga ang mas lalong nakakabingi para kay Ricardo. Sa loob ng ambulansya, ang tanging maririnig ay ang mabilis at tila naghahabol na tunog ng mga kagamitang medikal. Hawak ni Ricardo ang malamig na kamay ni Willa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga gasgas at pasa sa tuhod ng dalaga. Ang mga bakas ng malupit na parusang ibinigay ng kanyang ina na hinayaan niyang mangyari. Ang bawat sugat na nakikita niya ay tila ba isang sampal sa kanyang sariling pagkatao. Bakit, Willa? Bakit mo iniligtas ang babaeng nagnanais na mawala ka? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay lunod sa matinding pighati. Ito ang maitim na ironya. Ang babaeng tinawag niyang magnanakaw ay siyang nag-alay ng sariling buhay
upang protektahan ang dangal ng pamilyang umapi sa kanya. Ang puting tela na nakabalot sa sugat ni Willa ay unti-unting nagiging matingkad na pula, tila isang rosas na namumukadkad sa gitna ng taglamig. Habang nasa ospital, ang tensyon ay hindi nagtapos. Sa isang sulok ng waiting room, nakita ni Ricardo ang kanyang ina, si Doña Imelda, na nakaupo sa isang silya, tulala, at tila hindi nakilala ang sarili. Ang pagbagsak ng kanyang kapangyarihan at ang pagkakalantad ng kanyang kasalanan ay nagdulot ng pagguho ng kanyang isipan. Sa kabilang dako naman, ang mga pulis ay pilit na inilalayo si Cassandra na nagwawala at sumisigaw ng mga sumpa. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Ako ang reyna ng mga Montefalco. Si Willa ang may sala. Siya ang sumira sa lahat. Ang hiyaw ni Cassandra ay tila boses ng isang demonyong unti-unti nang ibinabalik sa impyerno. Nang maging matatag na ang kalagayan ni Willa, pagkatapos ng operasyon, bumalik si Ricardo sa tabi nito. Inilabas niya ang recorder ni Alicia at pinatunog ang huling file. Ang file na may petsang bago ang lahat ng trahedya. Ang boses ni Alicia ay mahina, tila pagod na pagod, ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Ricardo, mahal ko, kung naririnig mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang magalit kay Willa kung makita mo siyang malapit sa mga bata. Siya ang tanging pinagkakatiwalaan ko. Ricardo, may isang lihim na hindi ko nasabi. Si Willa, hindi lang siya isang katulong. Siya ang anak ng taong nagligtas sa buhay ng tatay mo noon. Ang utang na loob ng pamilya Montefalco sa kanya ay hindi mababayaran ng kahit anong ginto. Nanigas si Ricardo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na hampas ng alon na tumama sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya naging bulag sa pag-ibig ni Willa, naging bulag din siya sa kasaysayan ng sarili niyang pamilya. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nangyari nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Willa. Pumasok sina Nathan at Sofia, bitbit ang isang maliit na guhit na gawa sa papel. Ito ay isang larawan ng 4 na tao, sina Ricardo, Nathan, Sofia, at isang babaeng may mahabang buhok na may hawak na bibingka. Sa ilalim ng guhit ay nakasulat, "Our new mommy Willa." Dahan-dahang inilagay ni Sofia ang guhit sa tabi ng kamay ni Willa. "Yaya Willa, please wake up. I want to eat bibingka with you again." Bulong ng bata habang hinahalikan ang kamay ng dalaga. Isang mahinang paggalaw ng mga daliri ni Willa ang nakita ni Ricardo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa. Ngunit ang sandaling iyon ay muling nabasag nang pumasok ang isang abogado na may dalang isang itim na folder. "Mr. Montefalco, kailangan nating mag-usap." Ang boses ng abogado ay seryoso. May iniwang huling testamento si Mrs. Alicia Montefalco. At ayon sa dokumento, ang kalahati ng ari-arian ng mga Montefalco ay hindi sa inyo nakapangalan, kundi kay Willa Sandoval. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang biglang pagbangon ni Willa mula sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa abogado at sa isang boses na hindi kailanman narinig ni Ricardo, isang boses na puno ng awtoridad at tila ba may itinatago ring lihim, nagsalita siya. "Hindi ko kailangan ng pera ni Alicia, Attorney Santos, dahil alam nating dalawa kung bakit niya talaga ibinigay iyan sa akin. Alam nating dalawa kung ano ang totoong nangyari noong gabing mamatay siya at hindi lang si Cassandra ang nandoon." Napatulala si Ricardo. Sino pa ang kasangkot sa pagkamatay ni Alicia? At sino ba talaga si Willa sa buhay ng mga Montefalco? Ano ang ibig mong sabihin, Willa? Sino pa ang kumatay sa asawa ko bukod kay Cassandra? Ang boses ni Ricardo ay tila isang hangin na dumaan sa isang tuyot na kalsada, paos at puno ng pangamba. Nakatayo siya sa gilid ng kama ni Willa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinagmamasdan ng dalaga na ngayon ay tila ibang tao sa kanyang paningin. Wala na ang mapagkumbabang katulong. Ang nakaharap sa kanya ay isang babaeng ang mga mata ay tila dalawang nagniningas na baga sa gitna ng kadiliman.
Ang silid sa ospital ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang regular na pag-angat ng dibdib ni Willa ang maririnig. Ang amoy ng gamot at alkohol ay tila lalong nagpabigat sa bawat salitang binitawan ng dalaga. Attorney Santos, bakit hindi mo sabihin kay Sir Ricardo ang tungkol sa mga pekeng medical report na nilagdaan ni Dr. Arnaldo? Ang boses ni Willa ay malamig. Bawat pantig ay tila isang patak ng yelo na dumadaloy sa likuran ni Ricardo. Napansin ni Ricardo ang bahagyang panginginig ng kamay ng abogado habang inaayos nito ang kanyang salamin. Ang pawis na namumuo sa noo ni Attorney Santos ay tila isang hudyat na may katotohanang pilit na ibinabaon sa limot. Willa, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang mga bagay na yan. Kailangan mo pang magpahinga. Pag-iwas ng abogado, ang kanyang tinig ay tila isang pusang naghahanap ng matatakasan. Shushi? Paano ako makakapagpahinga kung ang taong pinagkakatiwalaan ni Alicia ay siya ring nagbukas ng pinto para sa kanyang kamatayan? Patuloy ni Willa, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Dr. Arnaldo was not just a Dr. Ricardo. He was Cassandra's cousin at siya ang nagbigay ng vitamins na dahan-dahang nagpahinto sa puso ni Alicia. Ang bawat salita ni Willa ay tila isang malakas na hampas ng alon na sumisira sa pundasyon ng mundo ni Ricardo. Ang pagtitiwala niya sa kanilang family doctor, ang taong nag-alaga sa kanila sa loob ng maraming taon, ay naging isang malupit na biro. Nadama ni Ricardo ang unti-unting paglamig ng kanyang mga ugat. Ang bawat taong itinuring niyang pamilya ay tila may hawak na kutsilyo sa likod niya. Ito ang mura sa gitna ng pag-aalinlangan, ang sandaling hindi mo na alam kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nangyari nang pumasok si Sofia sa silid, bitbit ang isang baso ng tubig. Dahan-dahang lumapit ang bata kay Willa at iniabot ang baso. "Yaya Willa, drink this," sabi ni Daddy. "It will make the pain go away." Hinawakan ni Willa ang maliit na kamay ni Sofia at sa isang iglap, ang kanyang matigas na anyo ay naglaho. Napalitan ito ng isang haplos na puno ng pagmamahal, isang pag-ibig na mas matindi pa sa anumang galit. "Salamat anak. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na muling magkakaroon ng dilim sa bahay natin." Hinarap ni Ricardo ang abogado. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng poot. "Is it true, Attorney Santos? Kasabot ba kayo sa pagpatay sa asawa ko? O baka naman mas higit pa ang alam nyo kaysa sa sinasabi nyo?" Ang boses ni Ricardo ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Habang ang abogado ay hindi makasagot, isang malakas na yabag ng mga paa ang narinig mula sa pasilyo ng ospital. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation. "Mr. Ricardo Montefalco, may warrant of arrest kami para kay Dr. Arnaldo at may warrant din kami para sa isa pang tao na tumanggap ng malaking halaga mula sa account ni Alicia bago siya mamatay." Ang sabi ng isang opisyal. Lumingon si Ricardo sa abogado. Ngunit ang paningin niya ay agad na nalipat kay Doña Imelda na nakatayo sa may pinto. Hawak ang isang maliit na susi. Ang kanyang ina, na tila nagbabalik na ang katinuan, ay dahan-dahang lumapit kay Willa at inilagay ang susi sa palad ng dalaga. "Ito ang susi sa lihim na vault ni Alicia, Willa. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa katotohanan." Ang bulong ng matanda ay puno ng pagsisisi. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang buksan ni Willa ang kanyang kamay at makita ang susi. Isang susi na may nakaukit na maliit na pangalan. Hindi ito pangalan ni Alicia, hindi rin ito pangalan ni Ricardo. Ang nakasulat doon ay, "Para sa aking kapatid, Willa," nanigas ang panga ni Ricardo. "Kapatid, Willa, ano ang itinatago mo sa akin?" Bago pa makasagot si Willa, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa labas ng ospital. Ang boses ni Cassandra na tumatakas mula sa mga pulis at sumisigaw,
Hindi pa tapos ito, Willa. Hinding-hindi mo makukuha ang anak natin. Anak? Sino ang tinutukoy ni Cassandra? May isa pa bang lihim na anak sa gitna ng kaguluhang ito? Hindi tayo magkadugo, Ricardo, pero sa puso ni Alicia, ako ang kapatid na hinding-hindi niya tinalikuran noong panahong ang lahat ay nakatalikod sa kanya. Ang tinig ni Willa ay tila isang malumanay na agos ng tubig sa gitna ng isang natutuyong sapa. Puno ng pagtitimpi ngunit may lalim na hindi kayang sukatin ng kahit sino. Nakahiga pa rin siya sa kama ng ospital. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng katotohanang matagal nang ikinubli ng mga anino ng mansyon. Dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang susi mula sa palad ni Willa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa bawat pagdampi sa bakal. Ang bawat salita ni Willa ay tila isang maso na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang pader ng kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho at sa likod nito ay ang isang lalaking nabulag ng maling akala at huwad na pag-ibig. Kapatid, paanong naging kapatid mo ang asawa ko, Willa? Anong klaseng laro ito? Ang boses ni Ricardo ay tila isang basag na kampana, nanginginig sa pagitan ng pagkalito at matinding pighati. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Willa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa munting susi na tila ba ito ay isang dambuhalang pasabog na handang wasakin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat salita ni Willa ay tila isang bagong pahina ng kasaysayan na hindi niya kailanman nabasa. Isang lihim na itinago sa ilalim ng mga anino ng mansyon ng mga Montefalco. Dahan-dahang huminga ng malalim si Willa. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw ng may kahirapan, ngunit may kasamang determinasyon. Hindi tayo magkadugo, Ricardo. Pero noong panahong itinatakwil si Alicia ng sarili niyang pamilya dahil sa pagpili niya sa'yo, ang tatay ko ang tumanggap sa kanya. Ang pamilya ko ang naging kanlungan niya bago mo siya dinala sa altar. Sa mga mata ng batas, kami ay mag-amo. Pero sa mga mata ng Diyos at sa batas ng utang na loob, kami ay magkapatid na sumumpang poprotektahan ang isa't isa mula sa mga taong nais kaming sirain. Ang bawat kataga ay tila isang sampal sa konsensya ni Ricardo. Naalala niya ang mga gabing umiiyak si Alicia, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya na mayroon siyang isang Willa na laging nakikinig. Ngayon ay malinaw na sa kanya, si Willa ay hindi pumasok sa mansyon bilang isang hamak na katulong, kundi bilang isang tagapangalaga na ipinadala ng tadhana upang bantayan ang huling hiling ng kanyang asawa. Ito ang mura sa gitna ng pag-aalinlangan. Ang sandaling na pagtanto ni Ricardo na ang babaeng itinuring niyang basura ay siyang huling dugtong niya sa babaeng pinakamamahal niya. Ngunit ang katahimikan ng silid ay binasag ng isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang nurse, ang mukha ay putlang-putla at nanginginig ang mga kamay. Mr. Montefalco, si Ma'am Cassandra, nakatakas po siya sa mga pulis sa parking lot at kinuha niya si Sofia. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Ricardo. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng kaba. Ano? Paanong nangyari iyon? Sabi niya, bago siya umalis, si Sofia daw ay hindi niyo anak ni Alicia. Si Sofia daw ay anak niya. Ang boses ng nurse ay halos pabulong na sa takot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Ricardo kay Willa, naghahanap ng kasagutan, ngunit ang nakita niya sa mga mata ng dalaga ay hindi gulat, kundi isang matinding takot na tila ba alam na niya ang lihim na ito noon pa man. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang pilitin ni Willa na bumangon sa kama sa kabila ng kanyang sariwang sugat. Hinawakan niya ang braso ni Ricardo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Ricardo, huwag kang maniniwala sa kanya. Si Sofia ay anak ni Alicia. Ngunit may isang bagay na hindi mo alam. Ang itlog na ginamit para mabuo si Sofia ay hindi galing kay Alicia.
Iyon ang huling alas ni Cassandra. Nanigas si Ricardo. Ang mundo niya ay tila isang puzzle na pilit binubuo, ngunit bawat piraso ay may bahid ng dugo at kasinungalingan. Ano ang ibig mong sabihin, Willa? Sabihin mo ang totoo. Si Alicia ay hindi na maaaring magdalang tao noon, Ricardo. At sa desperasyon niyang bigyan ka ng anak, pumayag siyang gamitin ang donor egg mula sa pinsan ni Cassandra. Sa akalang ito ay isang donasyon ng pagmamahal. Hindi niya alam na iyon ay isang bitag upang magkaroon ng karapatan si Cassandra sa pamilyang ito habang buhay. Ang pag-amin ni Willa ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ni Ricardo. Mula sa labas, narinig ang malakas na sirena ng mga pulis at ang tunog ng ulan na tila ba naging isang malakas na hagupit ng latigo sa bintana. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang tumunog ang telepono ni Ricardo. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Cassandra ang pumuno sa kanyang pandinig. Isang boses na baliw at puno ng paghihiganti. Ricardo, kung gusto mong makitang buhay ang anak nating si Sofia, pumunta ka sa lumang tulay ng San Pedro. Mag-isa ka lang at dalhin mo ang susi na hawak ng katulong mong kapatid. Dahil kung hindi, sabay kaming tatalon ni Sofia sa agos ng ilog na kasing dilim ng iyong budhi. Nabitawan ni Ricardo ang telepono. Ang susi sa vault ni Alicia ang tanging paraan upang matigil ang kabaliwan ni Cassandra. Dahil doon, nakatago ang tunay na DNA results na magpapatunay na si Cassandra ay walang karapatan sa bata. Willa, kailangan nating iligtas si Sofia. Ang bulong ni Ricardo ay puno ng desperasyon. Ngunit bago sila makakilos, si Willa ay dahan-dahang bumagsak muli sa kama. Ang kanyang sugat ay muling bumukas at ang mapulang likido ay mabilis na kumakalat sa puting kumot. Punta ka na, Ricardo. Iligtas mo ang ating anak. Mabubuhay pa ba si Willa? At makakarating ba si Ricardo sa tulay bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kaisa-isang anak? Huwag kang mamatay, Willa, dahil hindi ko kayang mabuhay sa mundong wala ang iyong patawad. Ang boses ni Ricardo ay naging isang pabulong na panalangin habang ang puting kumot ni Willa ay dahan-dahang nilalamon ng matingkad na pula ng kanyang sariwang dugo. Sa bawat pag-alon ng dibdib ng dalaga, tila ba may isang bahagi ng puso ni Ricardo ang unti-unting namamatay. Nais niyang manatili, nais niyang bantayan ang bawat hininga ni Willa, ngunit ang boses ni Cassandra sa telepono ay tila isang malupit na latigo na humahatak sa kanya patungo sa kamatayan ng kanyang anak na si Sofia. Mr. Montefalco, kailangan niyo nang lumabas. Kami na ang bahala sa kanya. Ang mariing utos ng doktor habang mabilis na itinutulak ang kama ni Willa patungo sa operating room. Ang tunog ng mga gulong ng kama sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang mabilis na tibok ng pusong naghahabol sa oras. Naiwang mag-isa si Ricardo sa gitna ng malamig na pasilyo, hawak ang munting susi na ibinigay ni Doña Imelda. Ang bawat hakbang niya patungo sa parking lot ay tila ba paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sa loob ng kanyang sasakyan, bago niya paikutin ang susi ng makina, nakita niya sa passenger seat ang isang maliit na hair clip na kulay rosas, pagmamay-ari ni Sofia. Ito ang kanyang golden moment. Kinuha niya ang clip at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Naalala niya ang tawa ni Sofia, ang amoy ng bibingka ni Willa, at ang mga pangarap ni Alicia. Ang maliit na bagay na yon ang naging tanging sandata niya laban sa takot na lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi kita pababayaan, Sofia, at hinding-hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo ni Willa. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, ang lumang tulay ng San Pedro ay tila isang dambuhalang kalansay na naghihintay sa dilim. Ang ugong ng hangin at ang rumagasang tubig ng ilog sa ibaba ay sapat na upang maghatid ng kilabot sa sinumang daraan. Doon, sa pinakagitna ng tulay, ay nakatayo ang isang sasakyan na nakabukas ang mga ilaw.
Natanaw ni Ricardo si Cassandra. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay balot ng isang baliw na ngiti habang hawak-hawak ang iyak ng iyak na si Sofia sa gilid ng pasamano ng tulay. Ang bawat galaw ni Cassandra ay tila ba isang hakbang patungo sa bangin ng kawalan. Ricardo, dumating ka rin sa wakas. Ang hiyaw ni Cassandra ay nilunod ng tunog ng kulog sa kalangitan. Dala mo ba ang susi? Ang susi sa yaman na dapat ay sa akin. Cassandra, ibaba mo ang bata. Wala nang kinalaman si Sofia rito. Sigaw ni Ricardo habang dahan-dahang humahakbang patungo sa dalaga. Ang ulan ay humahaplos sa kanyang mukha. Pilit na binubura ang kanyang paningin. Wala. Anak ko siya, Ricardo. Ang dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Panunuya ni Cassandra habang mas lalong inilalapit si Sofia sa gilid ng tulay. Ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang itlog ko para lang magkaroon kayo ng perpektong pamilya habang ako ay itinapon niyo sa gilid. Hindi ka itinapon, Cassandra. Pinili mong maging halimaw. Ang boses ni Ricardo ay puno ng awtoridad. Inilabas niya ang susi at itinaas ito sa hangin. Ito ba ang gusto mo? Ang vault ni Alicia? Sa tingin mo ba ay pera ang laman nito? Sa tingin mo ba ay yaman ang magliligtas sa'yo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Cassandra. Ibigay mo sa akin iyan. Ngayon din. Dahan-dahang lumapit si Ricardo. Bawat segundo ay tila isang taon. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Ricardo ang isang bagay sa dilim sa likuran ni Cassandra. Isang anino na dahan-dahang gumagalaw. Si Raul. Ang asawa ni Cassandra ay hindi pa pala tuluyang nahuhuli ng mga pulis at may hawak itong isang itim na bag. Cassandra, sa akin mo ibigay ang susi. Sigaw ni Raul na naging dahilan upang magitla ang dalaga. Dahil sa gulat, bahagyang nadulas ang paa ni Cassandra sa madulas na semento ng tulay. Isang malakas na daing ng takot ang kumawala sa mga labi ni Sofia habang ang kanyang maliit na katawan ay tila balulundo na patungo sa ilog. Sofia! Hiyaw ni Ricardo. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago pa man mahulog ang bata, isang puting bulto ang mabilis na sumulpot mula sa gilid. Si Willa. Sa kabila ng kanyang sugat, sa kabila ng babala ng mga doktor, tumakas siya sa ospital at sumunod kay Ricardo sa tulong ni Mang Noy. Sa huling lakas na meron siya, sinalo ni Willa si Sofia bago pa ito tuluyang mahulog sa bangin. Ngunit sa pagligtas ni Willa sa bata, siya naman ang nawala ng balanse. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang makita ni Ricardo ang kamay ni Willa na nakakapit sa gilid ng tulay, habang sa kabilang panig ay nakatutok ang baril ni Raul sa kanila. Ibigay niyo ang susi o sabay-sabay kayong mamamatay. Ang banta ni Raul habang ang kidlat ay muling gumuhit sa kalangitan. Ang huling nakita ni Ricardo ay ang nanghihinang ngiti ni Willa habang hawak-hawak niya ang binti ni Sofia upang matiyak na ligtas ang bata. Ricardo, ang anak mo. Protektahan mo. Tuluyang bumigay ang mga daliri ni Willa sa gilid ng tulay. Ang tanging narinig ni Ricardo ay ang malakas na tunog ng tubig na tumanggap sa katawan ni Willa sa ibaba. Willa! Ang sigaw ni Ricardo ay pumuno sa katahimikan ng gabi, habang si Raul ay handa ng kalabitin ang gatilyo. Mabubuhay pa ba si Willa sa bagsik ng agos ng ilog? At paano maililigtas ni Ricardo si Sofia mula sa kamay ng isang desperadong kriminal? Wala na siya, Ricardo. Wala na ang babaeng sumira sa buhay natin. Ngayon, ibigay mo sa akin ang susi bago ko tuluyang ubusin ang pamilya mo. Ang sigaw ni Raul ay tila isang matalim na kidlat na humiwa sa gitna ng unos. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila ba pilit na binubura ang bakas ng pagbagsak ni Willa sa ilog. Nakaluhod si Ricardo sa gitna ng tulay. Yakap-yakap ng mahigpit ang nanginginig na si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa itim na bituka ng tubig sa ibaba. Ang lugar kung saan nilamon ng dilim ang babaeng nag-alay ng lahat para sa kanila.
Ang bawat patak ng ulan sa mukha ni Ricardo ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang pagsisisi. Ito ay isang purong kawalan na tila ba binunutan siya ng kaluluwa. Willa, ang bulong niya ay nilamon ng ugong ng hangin. Ibigay mo na, Ricardo. Huwag kang magmatigas. Muling banta ni Raul habang dahan-dahang kinakalabit ang gatilyo ng kanyang baril. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang lamig ang bumalot kay Ricardo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Raul at sa nagwawalang si Cassandra. Inilabas niya ang susi ng vault, ang tanging bagay na inaasam ng mga halimaw sa harap niya. Gusto niyo ito? Gusto niyo ang yaman ni Alicia? Ang boses ni Ricardo ay naging kasing lamig ng semento ng tulay. Ang yaman na ito ay diniligan ng dugo ng asawa ko at ng luha ni Willa. Sige, kunin niyo. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Ricardo ang susi sa kabilang panig ng tulay, malayo sa kinaroroonan ni Raul. Dahil sa silaw ng kasakiman, mabilis na tumakbo si Raul patungo sa susi. Binitawan ang kanyang pagbabantay kay Ricardo. Ito ang pagkakataong hinihintay ng mga pulis na kanina pa nakapaligid sa dilim. Ang tunog ng mga yabag ng mga opisyal na mabilis na sumugod ay pumuno sa paligid. Sa isang iglap, napalibutan sina Raul at Cassandra. Ang baril ni Raul ay mabilis na naagaw at ang bawat sigaw ni Cassandra ng "Akin iyan, akin ang yaman na yan" ay tila bahiyaw ng isang kaluluwang sinusunog sa sarili niyang impyerno. Daddy, Yaya Willa, where is she? Ang hikbi ni Sofia ay tila isang punyal na muling bumaon sa dibdib ni Ricardo. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Ang sandaling lumuhod si Ricardo sa harap ng kanyang anak, hinawakan ang maliit nitong mukha at sa gitna ng unos ay nangako. Hahanapin natin siya, anak. Hahanapin natin ang ating anghel. Hindi niya tayo iniwan noon at hindi tayo susuko sa kanya ngayon. Mabilis na bumaba ang mga rescue team sa pampang ng ilog. Ang kanilang mga flashlight ay tila mga alitap-tap sa gitna ng nagngangalit na agos. Kasama ni Ricardo si Mang Noy na hindi tumitigil sa pagdarasal habang hawak ang isang lumang rosaryo. Lumipas ang mga oras na tila ba mga taon. Bawat minutong lumilipas ay tila ba pagbawas sa pag-asa na makikita pa nilang buhay si Willa. Nang dahan-dahang sumilip ang unang liwanag ng umaga, ang ulan ay tumila na nag-iwan ng isang makapal na hamog sa ibabaw ng ilog. Sa isang mababaw na bahagi ng pampang, malayo sa tulay, isang puting tela ang nakita ni Mang Noy na nakasabit sa isang ugat ng malaking puno ng balete. Doon, Sir Ricardo, doon! Sigaw ng matanda. Tumakbo si Ricardo nang walang lingon-likod. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa maputik na lupa. Ang kanyang mga kamay ay humahawi sa mga sanga ng puno. At doon, sa gitna ng mga bato at putik, ay nakahiga si Willa. Ang kanyang balat ay kasing puti ng porselana. Ang kanyang damit ay punit-punit. At ang kanyang mga mata ay nakapikit. Dahan-dahan siyang binuhat ni Ricardo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang hinahanap ang pulso sa leeg ng dalaga. Sa loob ng ilang segundong tila ba walang katapusan, wala siyang naramdaman. Willa, please, wag ngayon, wag ganito. Isang mahinang ubo, isang maliit na pagbuga ng tubig mula sa bibig ni Willa. At ang dahan-dahang pagbuka ng kanyang mga mata ang naging sagot sa panalangin ni Ricardo. Tumingin si Willa sa kanya. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ligtas ba? Si Sofia. Ang bulong niya ay halos hindi na marinig. Ligtas siya, Willa. Ligtas tayong lahat. Ang sagot ni Ricardo habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Ngunit ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang makabalik sila sa mansyon upang buksan ang vault.
gamit ang susing nakuha ni Ricardo. Sa loob ng lihim na vault ni Alicia, hindi mga alahas o pera ang nakita nila. Sa halip, naroon ang isang videotape na may pangalan ni Ricardo. Nang i-play nila ang tape, ang huling mensahe ni Alicia ay hindi lamang tungkol sa kasalanan ni Cassandra o ni Doña Imelda. Ang kanyang huling hiling ay isang bagay na yumanig sa buong pagkatao ni Ricardo. Ricardo, si Willa ay hindi lamang kapatid sa turing. Siya ang babaeng dapat mong pakasalan kung sakaling mawala ako. Dahil bago pa tayo ikasal, si Willa ang lihim na nag-alay ng kanyang kinabukasan para lang magkaroon ka ng pagkakataong makilala ako. Siya ang totoong nagmamay-ari ng puso mo, Ricardo. Bago mo pa nalaman ang pangalan ko, nanigas si Ricardo. Isang lumang liham mula sa nakaraan ang nakalakip sa tape. Isang liham na isinulat ni Willa 10 taon na ang nakalilipas na hinding-hindi nakarating sa kanya. Ano ang nakasulat sa liham na yon? At paano tatanggapin ni Ricardo na ang buong buhay niya ay binuo ng isang sakripisyong hinding-hindi niya inakalang magmumula sa babaeng itinuring niyang basura? Dear Ricardo, ang bawat salitang ito ay huling alaala ng isang pusong handang magparaya. Siguro ay hindi tayo itinadhana sa ngayon, pero sapat na sa akin na naramdaman ko ang init ng iyong mga kamay sa gitna ng ulan. Ang sulat na hawak ni Ricardo ay dilaw na sa kalumaan, ang mga kanto nito ay gasgas na at ang tinta ay medyo malabo na rin sa ilang bahagi. Ngunit ang bawat titik ay tila ba nagniningning pa rin sa ilalim ng liwanag ng lampara sa library. Ito ang liham na isinulat ni Willa 10 taon na ang nakalilipas. Ang liham na hinding-hindi nakarating sa kanya dahil sa isang masakit na laro ng tadhana. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinauupuan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Naalala niya ang gabing iyon sa probinsya, ang gabi kung kailan nasiraan ang kanyang sasakyan sa gitna ng bukid at isang dalagita ang tumulong sa kanya. Isang dalagitang may mga matang puno ng bituin at isang ngiting tila ba nagbibigay ng liwanag sa dilim. Akala niya ay si Alicia, ang babaeng yon. Akala niya ay ang kanyang asawa, ang siyang nagligtas sa kanya noon. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malupit na biro. Si Alicia ay naroon. Oo, ngunit siya ay tagapanood lamang. Si Willa ang nag-alaga sa kanya. Si Willa ang sumulat ng tugon sa kanyang mga mensahe. At si Willa rin ang pumili na tumabi at manahimik nang makita niyang nahulog ang loob ni Ricardo kay Alicia. Ang kanyang matalik na kaibigan na may malubhang sakit sa puso noon pa man. Ito ang Vet Nat Quaco, ang sandaling na pagtanto ni Ricardo na ang buong pundasyon ng kanyang buhay pag-ibig ay binuo sa ibabaw ng isang dakilang sakripisyo. Ang babaeng itinuring niyang basura ay ang orihinal na nagmamay-ari ng kanyang puso bago pa man niya ito nalaman. Sa loob ng kwarto ni Willa sa mansyon, ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalos sa kanyang mukha. Wala na siya sa ospital, ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang kirot sa bahagi ng kanyang sugat, ngunit ang kapayapaan sa kanyang puso ay hindi na matatawaran. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi si Ricardo ang pumasok, kundi si Doña Imelda. Ang matandang matriarka ay hindi na nakasuot ng kanyang marangyang hiyas. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malalim na pighati at kahihiyan. Dala niya ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang unang pagkakataon na siya mismo ang magsisilbi sa isang katulong. Willa, anak, ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig. Patawarin mo ang isang matandang nabulag ng kayabangan. Patawarin mo ako kung naging masama akong ina sa'yo. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Ang sandaling kinuha ni Willa ang nanginginig na kamay ng matanda at dahan-dahan itong hinalikan. Walang sumbat, walang galit. Lola, ang pagpapatawad po ay hindi hinihingi. Ito po ay kusang ibinibigay sa mga taong handang magbago. Tapos na po ang gabi, maliwanag na po ang umaga. Nang lumabas si Doña Imelda, pumasok si Ricardo.
Ang kanyang mga mata ay mapupula, bakas ang magdamag na pag-iyak. Hawak niya ang dilaw na liham. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay lumapit siya sa bintana at pinanood ang mga bata na naglalaro sa hardin kasama si Mang Noy. Bakit, Willa? Bakit mo hinayaang maniwala ako sa isang kasinungalingan sa loob ng 10 taon? Ang tanong ni Ricardo ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Dahil mahal ko si Alicia, Ricardo, mahinahong sagot ni Willa. At dahil alam kong masaya ka sa kanya, ang pag-ibig ko sa iyo noon ay isang bata at payak na damdamin. Ngunit ang pagmamahal ko kay Alicia ay kapatiran. Hindi ko kayang kunin ang kaligayahan ng isang taong huling sandali na lang sa mundo. Humaharap si Ricardo sa kanya. Ang bawat hakbang niya patungo sa kama ay tila ba paglapit sa isang altar. Ngunit paano ako? Paano ang 10 taon na namuhay akong bulag? Paano ang bawat pasakit na ibinigay ko sa iyo dahil akala ko ay wala kang halaga? Lumapit si Ricardo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Willa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Willa ang kuryenteng dumadaloy mula sa haplos ni Ricardo. Isang haplos na hindi na puno ng galit, kundi ng purong pagsamba. Willa, hindi ko alam kung paano babayaran ang lahat ng utang ko sa iyo. Bulong ni Ricardo habang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga. Pero hayaan mong simulan ko ito sa bawat segundong natitira sa buhay ko. Dahan-dahang inilapit ni Ricardo ang kanyang mga labis sa noo ni Willa. Isang halik na puno ng pangako at pagpapakumbaba. Ang bawat segundong lumilipas ay tila ba pagbubura sa lahat ng mapait na alaala ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, isang misteryosong tawag ang nakuha ni Ricardo sa kanyang telepono mula sa kulungan kung nasaan si Cassandra. Ricardo? Sabihin mo kay Willa, hindi pa siya nananalo. Ang boses ni Cassandra ay tila isang halakhak mula sa impyerno. May isang huling sorpresa si Alicia na hindi niya sinabi kahit sa recorder. Ang DNA ni Sofia. Hindi lang si Alicia at ang donor ang nandoon. May ikatlong tao. At ang taong iyon ang sisira sa inyong lahat. Napatulala si Ricardo. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang makita niya ang resulta ng DNA na ipinadala ni Cassandra sa pamamagitan ng isang larawan. Ang pangalan ng tunay na biological mother ni Sofia ay hindi si Alicia, hindi si Cassandra, kundi isang pangalan na kailanman ay hindi inasahan ni Ricardo na makikita sa dokumentong yon. Ang pangalang nakasulat ay Willa Sandoval. Paano naging biological mother ni Willa si Sofia? At ano ang tunay na nangyari sa loob ng klinik 10 taon na ang nakalilipas? Ang katotohanan ay tila isang malupit na agos ng ilog, Ricardo. Akala mo ay tapos na ang unos, ngunit ang pinakamalalim na sikreto ay ngayon pa lamang lumulutang mula sa kailaliman ng nakaraan. Ang boses ni Ricardo ay naging isang mahinang paos habang binabasa niya ang pangalang nakasulat sa dokumento. Willa Sandoval, Mother. Ang bawat titik ay tila isang nagniningas na bakal na itinatatak sa kanyang isipan. Paano naging posible ang ganitong milagro at sumpa sa iisang pagkakataon? Tumingin siya kay Willa na ngayon ay dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakasandal. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan na tila ba ang sarili niyang buhay ay isang dula na hindi niya alam ang katapusan. Nanginginig ang mga kamay ni Willa nang abutin niya ang papel. Anak ko? Paanong naging anak ko si Sofia, Ricardo? 10 taon na ang nakalilipas noong kailangan ko ng pera para sa operasyon ni tatay. Nagbenta ako ng... Biglang napatigil si Willa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng pagkagulat. Ang klinik ni Dr. Arnaldo. Ito ang nga-rehaysin, ang sandaling nagtagpo ang dalawang sakripisyo. Noong mga panahong iyon, nag-alay si Willa ng bahagi ng kanyang pagkatao upang iligtas ang kanyang ama. Hindi alam na ang kanyang kapatid na si Alicia ang siyang tumanggap nito
Sa kabilang panig, si Alicia, sa kanyang matinding pagmamahal kay Ricardo at paghanga kay Willa, ay ninais na ang batang dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ay magtataglay ng kadalisayan ng puso ng kanyang matalik na kaibigan. Mula sa kanyang selda, ang boses ni Cassandra sa telepono ay tila isang huling halakhak ng isang talunang reyna. O Ricardo, hindi ba't napakaganda ng biro ng tadhana? Ang katulong na hinamak mo ay ang tunay na ina ng dugong nananalaytay sa mga anak mo. Si Alicia ang nagnakaw ng pagkakataon ni Willa at ako naman ang nagnakaw ng dangal niya. Sa huli, pare-pareho tayong mga magnanakaw sa buhay ng isa't isa. Tumahimik ka, Cassandra. Ang sigaw ni Ricardo ay pumuno sa library. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng galit. Wala kang alam sa pag-ibig. Ang ginawa ni Alicia ay isang huling hiling ng pagkakaibigan, habang ang sa iyo ay purong kasamaan. Ibinaba ni Ricardo ang telepono at sa gitna ng katahimikan, lumapit siya kay Willa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat segundong lumipas na hindi niya nakita ang katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Willa at inilapat ito sa kanyang pisngi. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Nang pumasok si Sofia sa library, bit-bit ang kanyang paboritong manika. Nakita ng bata ang kanyang daddy na umiiyak sa harap ni Yaya Willa. Dahan-dahang lumapit ang bata, ang kanyang maliliit na paa ay walang tunog sa makapal na alpombra. Daddy, why are you crying? Is Yaya Willa going away again? Ang tanong ni Sofia, ang boses ay puno ng pangamba. Umiling si Ricardo, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. No, Sofia. Hinding-hindi na siya aalis. Dahil siya ang anghel na matagal na nating hinahanap. Sofia, baby, si Yaya Willa ang tunay na dahilan kung bakit ka narito sa mundo. Hindi man naintindihan ng bata ang lahat ng teknikalidad ng DNA, naramdaman niya ang init ng koneksyon. Yumakap si Sofia kay Willa at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Willa ang isang uri ng kuryente na hindi lamang galing sa pasasalamat, kundi galing sa dugo, isang pagtawag ng kaluluwa sa sariling anak. Anak ko. Ang tanging naibulalas ni Willa habang humahagulgol, ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat ng bata. Habang nagaganap ang emosyonal na pagtatagpong ito, si Doña Imelda ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Hawak niya ang isang lumang dokumento, ang orihinal na kasunduan sa klinik na itinago ni Alicia. Inilagay niya ito sa harap ni Ricardo at Willa. Patawarin niyo ako. Nalaman ko ito noong mamatay si Alicia. Ngunit dahil sa takot ko na mawala ang dangal ng mga Montefalco, kung malalamang ang apo ko ay anak ng isang katulong, hinayaan ko si Cassandra na pumasok sa buhay natin. Ang pag-amin ni Doña Imelda ay tila isang huling pagbaklas ng maskara ng kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang tunay na dangal ay nasa katapatan ng puso ni Willa. Ang bawat salita ay tila paglilinis ng hangin sa loob ng mansyon. Ang puot ay napalitan ng pighati, at ang pighati ay unti-unting nagiging pag-asa. Ngunit ang huling twist ng kabanatang ito ay nang dumating ang abogado ni Ricardo na may dalang balita mula sa presinto. Mr. Montefalco, si Dr. Arnaldo ay umamin na. Ngunit bago siya arestuhin, may iniwan siyang huling ebidensya. Isang bank account sa Switzerland na nakapangalan kay Alicia at Willa Sandoval. Isang account na naglalaman ng lahat ng kinita ng mga Montefalco sa loob ng huling 5 taon. Nanigas si Ricardo. Bakit? Bakit kay Willa? Dahil alam ni Alicia na darating ang araw na ito, Ricardo. Ang sagot ni Willa, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Iniwan niya yon para sa atin. Para matiyak na kahit wala na siya, ang pamilyang binuo niya sa sakripisyo ay hinding-hindi magkakawatak-watak dahil sa pera. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang lumabas si Ricardo at Willa sa balkonahe ng mansyon. Sa malayo, nakita nila ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng ilog ng San Pedro. Ang ilog na muntik nang kumuha sa buhay ni Willa
Ngunit ngayon ay naging saksi sa kanyang muling pagsilang. Willa, bulong ni Ricardo habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng dalaga. Handa ka na bang maging Mrs. Montefalco sa harap ng buong mundo? Hindi bilang isang katulong, kundi bilang reyna ng aking puso at ina ng aking mga anak? Tumingin si Willa kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng ningning. Ngunit bago siya makasagot, may isang itim na sasakyan na pumarada sa harap ng gate. Bumaba ang isang lalaking hindi nila inaasahan. Ang tatay ni Willa, na akala ng lahat ay matagal nang namayapa sa probinsya. Willa, anak, hindi pa tapos ang kwento ng pamilya natin. Ang boses ng matanda ay pumuno sa katahimikan ng umaga. Ano ang lihim na dala ng tatay ni Willa? At paano nito babaguhin ang huling yugto ng kanilang pag-iibigan? Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng kapayapaan. Ngunit ang takip silim sa mansyon ng mga Montefalco sa araw na ito ay may dalang kakaibang liwanag. Hindi na ang lamig ng pader o ang bigat ng tradisyon ang nangingibabaw, kundi ang halimuyak ng bibingka na dahan-dahang humahalimuyak mula sa kusina patungo sa malawak na hardin. Nakatayo si Willa sa balkonahe, ang kanyang puting bestido ay dahan-dahang hinihipan ng hangin. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ama, si Tatay Samuel, na tila isang aninong nagbalik mula sa kabilang buhay upang masaksihan ang tagumpay ng kanyang anak. Ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Ang kanyang pagkawala ay bahagi ng lihim na kasunduan nila ni Alicia upang protektahan si Willa mula sa mga banta ni Cassandra noon pa man. Sa tulong ni Alicia, nagpagamot siya sa malayo at naghintay ng tamang panahon upang muling magpakita. Willa, anak, ang bawat patak ng pawis at luha mo ay hindi nawala ng saysay. Ang boses ni Tatay Samuel ay puno ng garalgal ng emosyon habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Ang langit ang nagbayad sa lahat ng utang ng tadhana sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Ricardo mula sa likuran. Ang kanyang mga yabag ay walang tunog sa makapal na alpombra. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Willa, isang haplos na puno ng pagkilala at purong pagsamba. Wala na ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang naroon ay ang isang lalaking nahanap na ang kanyang tahanan sa puso ng babaeng dati ay itinuring niyang basura. Willa, everything is ready. Bulong ni Ricardo sa tunong Taglish. Ang kanyang hininga ay mainit sa pandinig ng dalaga. Ang buong pamilya ay naghihintay na sa iyo, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang pundasyon ng tahanang ito. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Doña Imelda sa isang wheelchair. Hindi na ang ginto at diamante ang kuminang sa kanyang pagkatao, kundi ang perlas ng tunay na pagsisisi. Sa kanyang kandungan ay nakasandal si Sofia at Nathan, ang dalawang batang naging saksi sa bawat unos at ngayon ay naging bunga ng muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Lola, look! Yaya Willa looks like a queen. Ang masayang hiyaw ni Sofia habang itinuturo ang kanyang tunay na ina na dahan-dahang bumababa ng hagdanan. Lumapit si Willa kay Doña Imelda. Sa harap ng lahat ng mga panauhin at ng mga tauhan ng mansyon, lumuhod ang matandang matriarka sa harap ni Willa. Isang eksenang tila ba nagpabago sa ikot ng mundo ng mga Montefalco. Willa, ikaw ang tunay na Montefalco. Ang basag na tinig ni Doña Imelda ay pumuno sa katahimikan ng hardin. Salamat sa pagpapatawad sa isang matandang nabulag ng kayabangan. Salamat sa pagligtas sa aking anak at mga apo. Marahang hinawakan ni Willa ang kamay ng matanda at tinulungan itong tumayo. Tapos na po ang gabi, Lola. Ang mahalaga ay ang liwanag na hawak natin ngayon. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga, nagyakap ang buong pamilya. Isang tahimik na golden moment ng kanilang muling pagkakabuo. Ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, hindi dahil sa nakalimutan ng sakit, kundi dahil sa mas nanaig ang kapangyarihan ng pag-ibig at katotohanan. Si Cassandra at Raul ay nabulok sa loob ng rehas,
Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala na ang kasamaan ay laging may katapat na karma. Ngunit sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay puno na ng tawa at awit. Ang huling tagpo ay naganap sa hapagkainan. Nakaupo si Ricardo sa kabisera, si Willa sa kanyang tabi, at ang mga bata sa kanilang harapan. Sa gitna ng mesa ay ang isang malaking tray ng bibingka. Ang kakaning naging saksi sa paninirang puri, sa gutom, at ngayon ay sa kaligayahan. Ricardo, ang mahinang tawag ni Willa habang nakatingin sa kanilang mga anak. Sapat na ba ang lahat ng ito para sa iyo? Kinuha ni Ricardo ang kamay ni Willa at hinalikan ito sa harap ng lahat. More than enough, Willa. Dahil sa dulo ng lahat ng bagyo, ikaw ang aking dungan. Ikaw ang aking kapayapaan. Habang ang buwan ay sumisikat sa ibabaw ng mansyon, ang katahimikan ay hindi na nakabibingi. Ito ay isang katahimikang puno ng pasasalamat. Ang kwento ni Willa ay hindi lamang kwento ng isang katulong na naging reyna, kundi kwento ng isang pusong nagmahal ng higit sa sarili, naniwala sa gitna ng kawalan ng katarungan, at nagpatawad sa gitna ng matinding pasakit. Ang bawat pamilya ay may lihim, ngunit ang pamilya Montefalco ay may isang katotohanang hinding-hindi na mabubura, na ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa vault, kundi nasa init ng isang yakap na handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng iba. At doon, sa gitna ng dambuhalang katahimikan ng gabi, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay na puno ng liwanag at pag-asa. Sa inyong lahat na sumabay sa agos ng kwentong ito, mula sa unang patak ng luha ni Willa hanggang sa huling ngiti ng kanyang tagumpay, tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras at puso upang pakinggan ang bawat pintig ng damdamin sa loob ng mansyon ng mga Montefalco. Hindi naging madali para sa akin ang paghabi sa bawat salitang binitawan ko rito. Ang totoo, habang sinusulat ko ang mga eksena ng kawalan ng katarungan, lalo na noong sandaling pilit na inilalayo si Sofia sa piling ni Willa, ay tila ba ako rin ay nakararamdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Ang bawat luhang pumatak sa aking panulat ay alay ko sa lahat ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng panghuhusga at pagsubok ng tadhana. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa isang inspirasyong malapit sa aking puso, isang paalala na sa likod ng bawat payak na mukha sa ating paligid ay may isang kwento ng kabayanihan na naghihintay lamang na kilalanin. Nais kong iwanan sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig ay parang isang munting buto na itinanim sa gitna ng tuyot na lupa. Maaaring dumaan ng unos, maaaring tapakan ito ng marahas na paa, ngunit hanggat may sikat ng araw ng pagpapatawad at pag-asa, muli at muli, itong uusbong at mamumulaklak. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kintab ng hiyas, kundi sa linis ng budhi at tibay ng pananampalataya. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan sa inyo ang isang tanong na maaari nating pag-isipan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang pagluhod at pagsisisi ni Ricardo at ng kanyang ina upang mabura ang lahat ng pait na dinanas ni Willa? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Willa, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso at patawarin ang mga taong naging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat? Sana ay nag-iwan ang kasaysayang ito ng isang munting apoy ng inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag po kayong mahiya na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section dahil ang inyong mga tinig ang nagbibigay buhay sa aming mga manunulat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, nawa ay i-like at i-share ninyo ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pagtatagumpay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.